Ayun, mapagpalang araw po sa ating lahat, no? So, I just want to share this to you according po sa Genesis chapter 18 to 19, no? Gusto ko lang pong i-explain tong part na to na kung saan nung si Abraham ay nangusap sa Panginoon para patawarin yung nasa Sodoma and Gomorrah that time, no? Kung mapapansin po natin, si Abraham noon nung kausap niya ang Panginoon kasi sinabi sa kanya ng Lord na gugunawin niya ang Sodoma and Gomorrah dahil lubhang makasalanan na ang lugar na yon, no? Pero itong si Abraham, sabi niya sa Panginoon, Panginoon, isasama mo baga ang mga banal sa pagdipon sa lugar na iyon? No, sabi ng Panginoon, sabi ni Abraham sa kanya, baka naman sakaling makakita ka ng limang po, gugunawin mo pa ba ang lugar na iyon? No, hanggang to cut the story short, hanggang sa umabot po ito sa 10 tawad, no? So kung maaalala po natin, ang nandoon po sa lugar na yun ay si Lot, no, yung pinsan po ni Abraham, na kung saan sinama niya yung pamilya niya para makaalis dun sa lugar na yun dahil nga gugunawin na yun ng Diyos, no? Papaulo na ng asupre that time, no? Pero bago ang lahat, merong 2 anghel na pumunta sa lugar na yun. Pero anong ginawa nila sa 2 anghel na yun, no? Ang gusto ng mga taong nandoon is makisiping doon sa 2 anghel na sinugo ng Diyos, no? So wala nang nagawa yung mga anghel na pinadala doon ng Panginoon, no? Ang nagawa na lang nila is paalalahanan si Lot na tumayo ka, no? Umalis kayo sa lugar na isama mo ang iyong pamilya, kasama pa nga doon ni Lot yung kanyang asawa na kung saan naging haliging asin, kasi ang sabi ng Lord, huwag kayong lilingon sa lugar na yon dahil pag lumingon kayo sa lugar na yon na ginugunaw ng Lord, Sodoma and Gomorrah, magiging mamamatay kayo. Pero itong asawa nga ni Lot na siguro maraming mga material things na naiwan siya sa lugar na yon, hindi niya natiis na hindi niya tignan, hindi niya masdan or na-confuse sila. Siguro siya kung ano nangyayari doon kasi may naririnig siyang ingay kasi nga pinapaulan na ng Lord ng haliging ng asupre. So nagkaroon siya ng confuse. In short, kulang yung pananampalataya niya sa utos na ginawa ng Panginoon. So ano pong nangyari sa Sodoma and Gomorrah, mga kapatid? Ang Sodoma, Gomorrah po, lahat po ng nakatira doon maliban kay Lot at yung kasama niya, lahat ng nandoon ay namatay. Bakit kamo, mga kapatid? Kasi nga sobra na yung kasalanan nila. Pero hindi ba kayo nagtataka, mga kapatid, bakit walang itinalaga ang Diyos na mangaral sa lugar na yun? Pero si Abraham, nakikiusap siya sa Panginoon. Kumbaga parang sa time natin ngayon as Christians, parang nagpipray tayo sa Lord, pray. Kumbaga parang, Lord, patawarin mo sila, Panginoon, sa kanilang mga kasalanan. Lord, maawa ka sa kanila, mahabag ka sa kanila. Pero tama naman yan, mga kapatid. Pero mind you, mga kapatid, faith comes from hearing by the word of God. Sometimes the words of God ay hindi lamang para i-bless natin yung mga tao, hindi lamang para magturo tayo ng blessing, kundi trabaho din natin, pananagutan din natin na paalalahanan sila at i-remind sila sa salita ng Panginoon. Pero that time, nung sa Sodoma and Gomorrah, mga kapatid, wala pong gumawa nun. Walang nangaral sa kanila, walang nagpaalala sa kanila kung ano ang darating sa kanila. Pero si Abraham, kung mapapansin nyo, personal niya kasi nakikita ang Lord, nakikiusap siya sa Lord. It means sa time natin ngayon, pag nagpipray tayo siya, personal niyang nakikita ang Diyos at tumatawad siya from 5 hanggang naging 10. No? So ano pong nangyari sa Sodoma and Gomorrah, mga kapatid? In short, pinaulan na ng asupre ng Lord at ginunaw yung lugar na yon. Kasi ano yung main reason doon? No? Sobrang makasalanan ng mga tao. Yung babae, instead na lalaki ang gugustuhin nila, babae sa babae na. Yung lalaki, instead na babae ang gusto nila, naging lalaki sa lalaki na. So yun yung naging main reason kung bakit ang Sodoma and Gomorrah ay pinaulanan ng Lord ng asupre. At ang lahat ng nandoon ay namatay. No, so talagang nilinis ng Lord. No, inalis niya talaga yung lugar na yon, no, yung Sodoma and Gomorrah, binura niya talaga yung Sodoma and Gomorrah dahil nga siguro I think ang Lord talagang may plano siya na ayaw niyang tularan ng iba. Pero may nyo, kapatid, sa mga panahon po natin ngayon, no, anong nangyayari sa atin ngayon? Ano yung nangyayari ngayon sa mga LGBT community, no? Actually, hindi ako galit sa inyo,
No, I love you. Mahal ko kayo mga LGBT. Gusto ko lang malaman nyo kung ano yung totoo sa salita ng Panginoon. Alam naman natin yan from the start na ang creation ng Lord is babae at lalaki lang. No, walang create si Lord ng ibang gender. No, sa time natin ngayon, medyo naaalarma lang ako, no? Even though Christian, gumagamit nitong face up na lalaki nagiging babae, wow, ang ganda. Tapos babae naman na nagiging lalaki, wow, ang pogi, no? Pero hindi nyo ba alam kung ano yung behind dyan sa apps na yan, mga kapatid? Ang totoong nagmamay-ari po ng apps na yan, makikita nyo naman yan sa logo ng apps nila, no? Color ng LGBT. Why? They are promoting LGBT. They are promoting sodomites. Kaya kung ako sa inyo, mga kapatid, lalo na sa mga Kristiyano, ay nako, anong sabi sa Romans 12:2? Do not conform to the pattern of this world. Ibig sabihin kung ano yung nauuso ngayon, malamang yan yung deception na ginagamit ni Satan. Kaya nga dapat, sabi ng Lord, diba, be watchful, pray and watch, no? Kasi hindi natin alam kung paano dumarating yung mga deception na nangyayari. Same like what sabi doon sa John 10:10, the enemy comes to steal, to kill, and to destroy. Minsan akala natin okay lang, pero hindi natin alam spiritually nahuhook na pala tayo ng enemy. So ano bang meron dyan sa face up na yan? Ano bang meron dyan sa face up na yan? Siguro mas maganda kung i-research natin. Siguro mas maganda kung tignan natin yung terms and condition, no? Kasi masyadong deception to mga kapatid. Di niya yung mga newsfeed nyo, puro face up na yun nandiyan dyan. Bakit? They are promoting sodomites. No, mga kapatid, kaya sabi ng Lord, Hosea 4:6, my people destroy because lack of knowledge. Ngayon, as Christians, kung walang magsasalita, kung walang magre-remind sa mga tao kung ano nangyayari sa paligid natin, ano na lang. Same like what kung ano nangyari kay Abraham. Nakikiusap siya sa Diyos. From 5 hanggang 10 nakikiusap siya. Kung maaari ay huwag gunawin. Pero that time walang nangangaral ng salita ng Panginoon doon sa lugar na yon, kaya walang nagising. Hindi katulad nung sa Nineveh, di ba? Nung nagpunta si Jonah, nakarinig sila ng salita ng Diyos, lahat sila nagsisi. Pero kakaiba po dito sa Sodoma and Gomorrah. So, as Christians, mga kapatid, kailangan po natin maging mapagmatsyag, stand firm, no? Gawin po natin kung ano yung sa tingin nating tama to remind everybody, lalong-lalo yung mga kapatid natin na Kristiyano na nahuhook nito kasi hindi nila alam kung ano yung behind that face up na yan, no? So, I hope na naunawaan nyo itong mga kapatid na itong salita na pinaparating ng Panginoon. Hindi lamang sa panalangin tayo magtatrabaho. Oo, tama. We are fighting a good fight of faith sa pamamagitan ng pananalangin. Pero we need also to preach. We need also to share the gospel. We need also to rebuke them kung ano yung nakikita nating mali sa ginagawa nila. Kasi as Christians, as nakakaunawa sa salita ng Panginoon, tayo po ang may pananagutan. No? So alam naman natin, these days talagang napaka-deceptive na ng panahon natin ngayon. Beside that, pandemic pa, no? So hindi natin alam kung paano. Kaya nga mga kapatid, ang enemy, si Satanas, nagtatrabaho, hard work si Satanas ngayon, no? Nagtatrabaho siya ng matindi. So mga Kristiyano, even though Christian, nahuhook niya na akala natin okay lang pero hindi. Hello? Mga kapatid, baka naman pwede naman tayong magising, no? It's promoting sodomites. Alam nyo ba kung sino yung may-ari niyan? Face Up Inc. Alam nyo ba kung sino yung pinaka-gumawa niyan? Member siya. I think it's a member of LGBT community. So it's promoting sodomites. Okay lang, no? Hindi siya okay. No, beside from that, nagpipray tayo, and then faith comes from hearing by the word of God. Ibig sabihin, kailangan nating magtrabaho, kailangan nating mag-preach, kailangan nating mag-rebuke for them to realize kung ano yung behind dyan sa apps na yan. Marami actually, hindi lang yung apps na yan yung TikTok, marami, sorry to tell you the truth. Masaktan na kayo, magalit na kayo, pero sasabihin ko sa inyo ang totoo. No? Ganun talaga So, kaysa naman sisihin nyo
yung mga nangangaral ng salita ng Panginoon, bakit hindi nyo sinabi? Di ba? Ngayon, sinabi ko na, it's up to you kung i-blame mo ako. It's up to you kung magagalit ka sa akin. Pero mga kapatid, mahal ko kayo. That's why I need to tell you the truth. Because the truth will set you free. No? So, yun lamang po mga kapatid. I hope na enlighten tayo, na unawaan natin kung ano yung nais iparating ng Lord this time. No? God bless you all in Jesus' name.